Ang aking kwento ay tungkol sa isang tao ang buong buhay niya ay naging realidad ng kanyang tunay na pagkatao. Siya, si Ma'am Genoveva. Pamagat na yun sa Kalibiste! Sa isang maralitang tahanan, bakas ang kahirapan. Sa piling ng kanilang ama, si Caserio, at ang kanilang ina, si Ana. Ang siyang na magkakapatid ay masaya, kontento, at puno-puno ng pag-asa. Ang sabi ni Caserio, itataguin ko ang iyong pag-aaral. Yan lang ang may papamana ko sa inyo. Damang-daman ni Genoveva ang katatatan at pagsumikap ng kanyang ama. Si Genoveva, ang ikalawa sa magkakapatid, ay nagsabi, magtatapos ako, tutulungan ko ang aking mga kapatid. At nag-aral si Genoveva, nagtapos ng elementary at high school sa isang pribadong paaralan, kilalang-kilala. Subalit siya ay working student. Damang-dama ni Genoveva ang panliliit ng kanyang mga kasamahan. Ito ang naging simula ng araw. Ang sabi niya, Tatay, luluwas po ako ng Maynila. Doon po ako mag-aaral. Mga Nehemiahans, kuha po ba? At sa Maynila, nagbaka sakali si Genoveva, kumuha ng exam, nakapasa sa interview at binulo ang Bachelor of Science in Education, major in English. Subalit, maraming karanasan ng pakikipagsapalaran si Genoveva na riyan ang maglabas para sa kanyang mga boardmates o di kaya naman ay umiyak sa pagkain para sa halagang 5 piso lamang. Mga kaibigan, ang naging buhay ni Genoveva sa Usteng. Naging sikat naman si Genoveva sa pulaan. Sampol, mga kaibigan? Yan. Miss me in the morning, miss me afternoon, miss me in the temple, over there, too. Miss me in the midnight, meet me at the hall, miss me in the garden, miss me in the park, miss me in the evening, miss me after, I'll meet you at the bottom of the food, so glad. I'll meet you at the bottom of the food. It matters not how straight the face, how charged with satisfaction is wrong. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ganyan, mga kaibigan, ang naging buhay ni Genoveva. Bukod sa maglabada, umiyak sa patay ng mga injik, nariyaw pa rin ang maging ang nakatulong sa kanya ay sa ilang beses naging influencer na malaki ang ibinawa sa kanyang creativity. Mga Nehemiahans! Kaya niyo ba yun? Tagalibiste! Ang mag-aral sa Maynila ay hindi biro. Subalit, pagkaraan ng 4 na taon sa patuloy na pagmamahal sa isang first-year high school pa lang na boyfriend. Nagmahal si Genoveva. Nagkaroon ng ibang supling, manunusog, matatalino. Subalit, ang tawag ng tungkulin bilang isang guro ay hindi nakakalimutan ni Genoveva. Sapagkat ang sabi niya, once a teacher, always a learner. Kailangan niyang umunlad sa kaalaman sapagkat ang tungkulin niya
ay patuloy sa kanyang buhay puro. Sa 70 na taon ng kanyang pagtuturo, sari-sari ang kanyang nararanasan. Mama, nag-aaway ko si Clyde at si Calvin. Ma'am. Wala po ako kasali. Ma'am. Ayoko po umuwi. Lagi po nag-aaway sila Daddy at si Mami. O di kaya tuwing ganito. Ma'am, ako po yung nasama nila. Kundi po ako. Mga lebihanan, sari-saring senaryo ng buhay, puro. Narito ba ang, Mama, yung tahulog nyo, sabi ni Ma'am Dina. O di kaya naman ay ganito, Ma'am, o ano kailangan mo? Ma'am, bakit? Eh, hindi po 75. At ang 75 ay nahihingi. Mga lebihanan! Mga tagalibiste! Ang buhay ni Lubeba ay hindi isang hero. Si Lubeba ngayon ay nasa bandang hapon na ng kanyang buhay. Subalit, siya ay nanatiling payat, matindi, at may dedikasyon. Mga kaibigan, maraming Lubeba sa lebihan, maraming nagmamahal sa inyo. Ang hinihiling lang ng isang katulad ni Ma'am Lubeba ay pagpapahalaga sa kanilang mga hirap. Hinihiling din nila na araw-araw sana sila ay pansinin, na araw-araw sila ay bigyang katarungan. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating kwento. Sana, hindi ninyo ito pasubayan. Tandaan nyo,